Alright, mayong gabi sa atong tanan, ani ana pod kita karon sa ato ang pagtulunan sa atong YouTube channel nga The Pillar of Truth, no? So pasensya kayo sa atong light karon mga higala kay medyo ngit-ngit, no? Ang atong suga. Apan paningkamutan nato nga atong pagahisgutan ang nindot nga programa sa Dios sa atong kinabuhi, unsa ka maanyag nga gitudlo nato ang mahitungod sa kamatuoran diri sa atong gisgutan sa balaang kasulatan, no? So ang atong paghisgutan na pod karon nga gabi ang mahitungod sa different types of salvation, no? Sa kaning mga different types of salvation in the Old Testament and New Testament. So doon na gayoy kalahian ang pamaagi sa Dios sa pagpasaylo sa mga kasalanan, sa pagluwas gikan sa mga kasalanan sa mga katawhan sa Old Testament. Kung pag-abot sa New Testament, doon na po'y pamaagi ang Dios sa pagluwas sa ato ang mga kasalanan, no? So mo kani ka importante sa ato. So una ato isgutan, what is the Old Testament types of salvation? Unsa man ang mga klase or pamaagi nga kaluwasan nga gisgutan sa Old Testament or sa pagpasaylo sa ilang mga kasalanan. Unsa may pamaagi sa Dios? Isgutan nato una ang kinabuhi ni Adam and ni Eve. Kay balo man gyud ta based on the stories sa Bible. Ang una gyud nga tawo nga gihimo sa Dios si Adan, then si Eva nga gikan sa gusok ni Adan. O sa dihang gitagaan sila og balaod sa Dios nga giingnan niya si Adan and Eve nga pwede sila mukaon sa mga bunga sa tanaman sa Eden, gawas lang sa isa, no? Gawas lang sa isa. So ang kato gitawag katong the tree of knowledge or pag-ila sa maayo o dautan, no? Gitagaan kito og balaod sa Dios si Adan and Eve. Apan niabot gyud ang punto nga natintal si Eva, nikaon siya sa bunga sa kahoy o mauusab si Adan, no? Nahimo silang makasasala sa Dios. Apan unsa man ang koneksyon or pamaagi sa Dios nga gikan sa ilang pagkasalanan, gitabunan sila. Kung atong tanawon diha, Adam and Eve, they illustrate that salvation clothes us. Naga-illustrate nga ang sa panahon nga nakasala si Adan ug si Eva, nahimo silang makasasala pinaagi sa ilang pagkahubo atubangan sa Dios. Ug gani pa ang Dios mismo ang nangitag pamaagi according to Genesis chapter 3 verse 21. And to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. That is symbolizing or illustrate nga ang pamaagi sa pagtabon sa ilang mga kasalanan, ang Dios ang nangitag pamaagi. And did the Lord God make coats of skin and clothed them. Gikan sa ilang pagkahubo, no? Kung atong tanawon diya, the first terrible result of sin upon Adam and Eve was the realization of their shame and nakedness before God. Mo kato siya ang realization nga sa dihang naulaw sila sa Dios, but the Lord make or naghimo og pamaagi nga matabunan sila sa ilang mga kasalanan. Sa ato pa mga higala, the Old Testament types of salvation pa lang or pagpasaylo sa ilang mga kasalanan, dili ang tawo ang nangitag pamaagi. Gani nangitag pamaagi si Adam and Eve, pinaagi sa dahon, sa mga kahoy. That is temporary nga pagtabon sa ilang kaugalingon nga sala, pagtangtang or pagsalipod sa ilang mga sala, pero that is temporary, no? Kung atong sabton malayos ra gyapon ang dahon. Therefore the Lord, ang Dios mismo ang nangitag pamaagi nga matabunan sila sa ilang mga kasalanan. The Lord forgive, no? Nang Dios nangitag pamaagi nga mapasaylo sila sa ilang mga kasalanan. But the gracious Creator
then forgive and clothed these two sinful citizens in Eden, no, Garden of Eden. Genesis chapter 3 verse 21 mga higala, kung atong tanawon diha, ang Dios mismo ang nangita og pamaagi. Kay daghan ra ba karon nga mga tao nga nagatuo nga ang kaluwasan pinaagi sa pamaagi sa tawo, like good works. Kung naisgo ta nato sa una nga video nako, makita niyo dito kung ibalik ninyo, daghan tao nga nangitag pamaagi. Ang pamaagi nila is pinaagi sa mga binuhatan. So that is paghimo or pamaagi kana sa tawo para nga matabunan sila sa ilang mga kasalanan. But kung atong tanawon ang practices before sa paghimo sa Dios sa tao kang Adan and Eve, sa dihang nakasala sila, ang Dios pagud mismo ang nangitag pamaagi nga matabunan sila sa ilang mga kasalanan mga higala. Therefore importante gid nga sabto nato pag-ayo na nga dili kita nga tawo ang mangitag pamaagi ha, nga mapasaylo kita sa atong mga sala. Dili kita nga tawo ang mangitag pamaagi nga maluwas ta. Kay kita nga tawo, we are not perfect, no? So dili nato kaya buhaton nga luwason ang atong kaugalingon kay we are sinners. Ingon sa Biblia, kitang tanan makasasala tubangan sa Dios. So in the Old Testament types of salvation, ang Dios mismo, the gracious creator, then forgive, no, nagpasaylo sa ilang mga kasalanan, then clothed his two sinful citizens in Eden. So practice na daan sa Dios in the Old Testament types pa lang of salvation, ang Dios na ang gapangitag pamaagi nga mapasaylo kita sa atong mga kasalanan. Then second, kanin si Cain ug sa Abel mga higala, no. Sabtan magid nato nimo ning anak ni Adan and Eve, si Cain and si Abel. So unsa may pamaagi sa kapasayloan sa ilang mga sala or pamaagi sa salvation. Kung atong taon si Cain, usa ka hardinero, no, tigtanom og mga prutas or mao ang nindot nga trabaho niya. Apan si Abel is usa ka mangangaso. But kung atong tan-awon, di illustrate the salvation guarantees us acceptance. Kung atong tan-awon, ang Dios maoy gahandom nga ang ilang ihalad atubangan sa Dios mo ang ula, pag-ula sa dugo pinaagi sa usa ka mananap. And kung atong tan-awon ng story diha, si Abel maoy nagtuman sa handom sa Dios. And it is also demonstrate in Cain's example the wrong way to be accepted, no? Nganuman ang pamaagi ni Cain is dili maayo nga paghalad atubangan sa Dios kay walay dugo nga ni agas. By the way mga higala, ang pamaagi, the first illustrate that salvation guarantees as acceptance is kang Abel nganong kinahanglan man nga naay dugo nga moagas, kay in the New Testament types of salvation is the only blood of Jesus Christ lang gyud ang makapasaylo sa sala. So practices before nga dunay dugo nga iula, no, dunay ihalad nga patay nga lawas sa mananap pinaagis pagsunog og kalayo para mahimong maalimyon or makapanimhot atubangan sa Dios, no, usa ka pagsakripisyo sa usa ka mananap. So kung mga tanom nga gikan kang Cain, dili gyud na masunog or dili gyud na wala gyud nay dugo nga moagas mga higala. Usa kung atong sabton pag-ayo, in the Old Testament pa lang, in the time of Cain and Abel, naga-illustrate na kana ang salvation katong madawat sa Dios, no, katong madawat sa Dios. And Abel made the first recorded public provision of Christ and when he offered the blood sacrifice, no. And after that, kung atong tanawon ang history, mismo usab ang dugo ni Abel nahimong halad usab, pinaagi sa pagpatay ni Cain sa iyaha. The first recorded public provision of Christ, no, dugo ang symbolizing. They illustrate that salvation guarantees us acceptance mga higala during the time of Cain and Abel, no, during the time of Cain and Abel. Okay, so next atong tanawon usab ang about the ark, ko katong arka. Unsa man ning arka, no, nganong naga-part kani sa types of salvation. Kay during the time of Noah,
kung ato taron in Genesis chapter 7 verse 1, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Ingon niya diha, ang family ni Noah nakita niya nga matarong, pero daghan kaayog mga kaliwat during the time of Noah nga nahimong dautan at tubangan sa Dios. But gusto sa Dios nga masave sila gikan sa kapungot. Kung atong tan-awon diha, they illustrate that salvation protects us from God's wrath. And the Lord command to Noah to build, no, nga maghimog usa ka arka, symbolizing nga if they believe, mutuo sila sa gisugo sa Dios kang Noah nga magsulod sila sa arka sa gihimo ni Noah, nga magsulod sila sa arka, masave sila gikan sa kapungot sa Dios. Pero kung dili pud sila mutuo, maapil sila sa kapungot sa Dios nga mao ang paglunok sa tibuok kalibutan mga higala, no? So kana pa lang daan symbolizing na in the New Testament, may sigutan man nato na sa sunod nga topic nato sa atong video, nga in the New Testament nga nagasimbolo usab sa usa ka mga magwawali nga if you believe sa kang Kristo nga gilansang sa cross, if imo sang dawaton sa imong kasing-kasing nga tinud-anay, pagtuo nga tinud-anay according to Roma, maluwas ka. The same kani sa arka, symbolizing kani, naga-illustrate kani nga gikan sa kasuko sa Dios, sa kapungot sa Dios sa mga tao. But if mutuo sila sa arka nga gihimo ni Noah, masave sila mga higala. So usa na siya ka pamaagi, pero ang nisulod lang sa arka is ang family lang ni Noah, no? Family ni Noah. So importante ni siya sa atong kinabuhi. Now the Passover. What is the Passover? Mao kaning during the time of Moses, no? During the time ni Moses, kaning Passover mao kaning blood nga ginapahid nila sa pultahan, no? Mao kaning blood nga ilang ibutang sa pultahan nga pag naay aso nga moagi sa ilang pultahan, pag naay dugo nga gipahid sa pultahan, dili mo maapil og kamatay ang ilang mga anak, no? Ang ilang anak. So dili maapil og kamatay. Therefore, kung atong tan-awon diha, Exodus chapter 12 verse 23, for the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he seeth the blood upon the lintel and on the two sides posts, the Lord will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. Kung atong tan-awon di mga igala, ang blood is nagail. So kung sabto na to pag-ayo, in the time of Abraham and Isaac, nga ang Dios mismo nangita og pamaagi usab, no? Gitistingan lang sa Dios si Abraham, but the Lord will provide. The Lord will provide usa ka mananap para ihalad atubangan sa Dios. So diha pa lang mga higala, kung atong sabton pag-ayo during the Old Testament type of salvation, no? Doon na pa montoy daghano katong sa the smitten rock, tong the tabernacle. Wala naman ako to nabutang sa ato nga sliding karon. So kung atong tan-awon sa atong screen karon, gizampo lang nako sa inyo nga in the Old Testament pa lang, ang Dios na mismo ang nagtudlo nga siya ang mangitag pamaagi sa pagpasaylo sa mga kasalanan sa mga tao, dili kita. Nganuman, kay kung kita nga mga tao ang mangitag pamaagi, dili ta perpekto, makasasala kita atubangan sa Dios. Walay tao nga matuarong atubangan sa Dios. Bisag kinsa pa diha nga mga ilado sa matag iglesia nga atong napasakupan nga simbahan, mga higala, tanan or bisag kinsa pa diha nga mga magtutudlo, mga magwawali, walay balaan nga tao ni aning kalibutan. Tanan kita nahimugso sa sala. According to Roma kapitulo 3 versikulo 10, ingon sa nasulat, walay matarong wala bisag usa. Nganong supakon man nato na. Ingon sa Roma 3:23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So dili kita nga tawo ang magpangitag pamaagi, kay kitang tanan makasasala tubangan sa Dios. So habto nato na sa sunod nato nga topiko, ang may tungod sa pamaagi sa Dios sa kaluwasan in the New Testament. Nga kung atong tun-an pag-ayo, importante kayo ang kaluwasan mga higala.
kay daghan na kayo tag mga pundo karon, manggilalis sa nakalahi nga mga mga debate mahitungod sa pulong sa Dios, pero importante karon mga higala nga sabton nato kung unsa ang kasiguruhan sa atong kaluwasan nga inig mahanaw ta aning kalibutan, do na kitay padulungan. So karon pa lang gisgutan nato unsa may pamaagi sa kaluwasan kaniadto in the Old Testament. Ang Dios mismo nangitag pamaagi, no, sa panahon nga sila nakasala atubangan sa Dios. Og daghang salamat kana lang sa sunod na pod nato nga video. Hinaot nga magkita-kita ta, og please follow and subscribe para nga sa sunod nga video maka-update kamo sa tanan nato nga mga topic mga higala sa ato karon nga mga padayon nga ginaisgutan mahitungod sa mga plano sa Dios sa atong kinabuhi. O kani nga topiko ginaisgutan nato diha mismo sa pulong sa Dios. Daghang salamat and God bless.